Naughty Pinoy. Ako si Edward, isang accountant na nagtatrabaho sa pinaka-prestiyosong accounting firm sa Makati. May katangkaran ako sa taas na 5'11". Hindi man ako sobrang maskulado, fit at trim naman ang body ko. Dala na rin siguro ng regular kong pagja-jogging tuwing hapon sa may Ayala Triangle. Sakto lang ang itsura ko, hindi kasing gwapo ni Daniel Padilla, pero masasabi kong hindi naman ako pangit. Sa katunayan ay ilang kaopisina kong babae at binabae ang nagkakagusto sa akin. Pero wala akong nilalandi sa kanila. Mahirap na at baka magkagulo pa sa opisina kung sakali. Napapaisip din ako minsan, bakit nga ba sa edad na 30 ay binata pa rin ako? Actually, nagkaroon naman ako ng mga girlfriends at flings nung bata-bata pa ako. Pero, ewan ko ba? Magdadalawang taon na rin mula nung magkahiwalay kami ng huling girlfriend ko dahil nahuli niya akong may ka-chat sa FB. Yup, alam ko, amateur mistake. Pero sinadya ko na rin sigurong magpahuli sa girlfriend ko para siya na ang kusang makipag-iwalay sa akin. After nun, nagkaroon ako ng mangilan-ngilan na ka-fling pero wala akong sineseryoso. Sa tingin ko ay masyado pa akong bata para sa midlife crisis. Ngunit pakiramdam ko ay nababurnout na ako sa trabaho bilang accountant at sa pakikipaglandian na wala namang seryosong kahantungan. Kaya naman ay nagpasya akong bumisita sa bahay ng aking kapatid na babae na isang doktora. Hindi talaga kami tunay ng magkadugo. Pinagtapat sa akin ng parents namin nung ako ay 10 years old pa lamang na ako daw ay anak ng isang janitress dati sa opisina ni mommy. Marami na daw itong mga anak at hindi na ako kayang buhayin. Kaya naman, inampon na nila ako. Pinaruga, pinag-aral at pinalaki nila ako sa pagmamahal. Dahil doon, lubos din ang pagmamahal na isinukli ko sa kanila. May 15-year age gap kami ni Ate Pia. Ganun pa man ay sobrang close kami ng ate ko. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho bilang isang safety engineer sa isang oil rig sa Saudi. Meron silang nag-iisang anak na babae at nakatira sila sa isang malaking bahay sa Mendez, Cavite. Nung nag-college ako at nag-umpisa sa trabaho, ay madalas akong bumisita sa bahay nila. Gusto akong pumasya sa Mendez dahil may kalamigan ng klima, malapit pa sa pasyalan sa Tagaytay, at ilang oras lang ay mararating na ang mga beach resort sa Batangas. Minsan ay sumasama pa ako sa pamilya nila kapag nagbabakasyon sila sa ibang bansa. Dahil nag-iisa akong kapatid, libre lahat ng gastos ko tuwing bakasyon namin. Kapalit ng pagtayo kong babysitter o tagabantay sa aking pamangkin na si Alisa. Wala namang kaso sa akin yon dahil mabait at madali lang aliwin si Ali. Magkasundo kami ng pamangkin ko. Lalo na sa mga computer games at pagkain ng iba't ibang street foods. Dumating ako ng Biyernes ng hapon sa Mendez para makituloy sa kanila ng buong weekend. Matagal ko nang hindi nakita ang pamilya ng kapatid ko dahil dumalang na ang pagdalaw ko sa kanila simula nang naging busy na ako sa trabaho. At hindi na rin madalas nagbabakasyon ng pamilya ng ate ko dahil nadestino ng matagal sa Saudi ang bayaw ko. Masaya akong sinulubong ng aking ate Pia sa may pintuan ng kanilang malaking bahay. Agad niya akong pinatuloy sa kwarto sa second floor na madalas kong ginagamit pag ako ay bumibisita sa kanila. Pagkalapag ng mga gamit ko ay sinundan ko ang kapatid ko sa may kusina. Inabutan ko siya na may binibilin sa kanilang kasambahay habang ito ay abala sa pagluluto ng hapunan. Kinamusta niya ako
at nakipagkwentuhan sandali tungkol sa kanyang trabaho. Napansin ko na naka-uniforme pa si Ate Pia kaya tinanong ko siya kung kadarating lang din niya galing ospital. Yun pala, paalis ulit siya pabalik ng ospital dahil nagkaroon daw ng emergency yung isa niyang may kayang pasyente kaya kailangan niyang mapuntahan kaagad ito. Habang kami nag-uusap ay narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Maya-maya pa ay lumitaw ang isang pagkaganda-gandang dalaga sa may kusina. Napatulala ako ng bahagya at nagulat pa nang sumigaw ito ng, "Tito Edward!" Sabay takbo sa akin at yumakap. Ito na pala si Ali. "Ang daya-daya mo naman, Tito Edward. Bakit ngayon ka lang dumalo ulit sa amin?" May pagtatampong sabi ni Ali, habang mahigpit pa rin nakapulupot ang kamay sa leeg ko. Dahil sa tangkad ko ay halos nakalambitin na sa akin ang petit na si Ali. Namangdam ako may kalakihan niyang umbok sa dibdib at medyo tinatablan ako ng init sa katawan. Medyo naninigas na ako kaya umakto akong hindi makahinga dahil na rin sa paglalambitin ni Ali sa leeg ko. "Oh Ali, pakulan mo ng Tito Edward mo, baka mahimatay pa yan sa pagkakasakal mo." Ang biro pa ni Ate Pia, sabay tawa nila ng kasambahay na si Andeng. Kasi naman itong si Tito, hanggang text at FB na lang nakikipag-usap sa akin. Na mismo pa yung last birthday party ko, patuloy pa ni Ali na nagtatampo. "Sorry na baby, sobrang naging busy lang si Tito sa work, hayaan mo babawi ako sa'yo. Dadalasan ko na ulit ang pagpunta rito." Sabay gulo ko sa buhok niya na hanggang balikat. Nagkamustahan mo ng mag-ina sandali. Pagkatapos ay nagpaalam na ang aking Ate Pia para umalis pabalik ng ospital. Sanay na sa ganitong pagkakataon si Ali. Minsan na niyang naikwento sa akin sa chat na simula daw nang tumaas ang posisyon ng mami niya bilang chief resident ay siya ring dalas na wala ito sa bahay at sa ospital na naglalagi. At since nasa Saudi ang kanyang daddy para magtrabaho, madalas ay ang kasambahay na si Andeng lamang ang kasama niya sa bahay. Aware naman si Ali na para sa kinabukasan nila at para sa ikagaganda ng kanilang buhay, kaya gano'n na lang ang pagsusumikap ng kanyang mga magulang. Pero hindi maiwasan na makaramdam ang dalaga ng pagkalungkot paminsan-minsan. Lalo ngayon na nagdadalaga na siya at tumadaan sa mga pagbabago sa kanyang pisikal na anyo at nakaka-encounter ng iba't ibang issue sa kanyang high school life. Pakiramdam niya ay hindi niya mai-share ang maraming bagay sa kanyang mga magulang at baka hindi nila maintindihan ang saloobin niya. Limitado lang din naman ang opinyon at payo na may bibigay ko sa kanya dahil malayo at busy ako sa trabaho. Kaya nabuo sa loob ko na mas pag-iigihan ko pa ang pag-agapay sa aking pamangkin. Pag-alis ng aking kapatid ay humarap sa akin si Ali at hinagdan ako sa pisngi. "Akit muna ako sa kwarto, Tito. Maliligo lang ako para mahubad na rito yung uniform ko." Sabay talikod sa akin na bitbit ang kanyang school bag. Ako naman ay parang tuod na naiwang nakatitig lamang sa sexy kong pamangkin. Hindi ko na malaya na nakatingin na pala si Andeng sa akin at bahagya akong nagulat at napatawa ito. "Uy Kuya Edward, para kang naengkanto dyan," ang biro ng kasambahay. Nagulat ka ba na ang laki na ng ipinagbago ni Ali? Napatango ako sabay sabing, "Oo nga, dalagan-dalaga na si Ali. Pero pandak pa rin, hehe." Ang biro ko naman. "O siya, dyan ka muna Andeng at pag-aayos muna ako ng gamit at para makapagpalit na rin ng damit pambahay." Pagkapasok ko sa kwarto ay nag-decide ako na maligo na rin dahil galing pa ako sa trabaho kanina. Habang nag-shower ay naisip ko muli ang aking pamangkin. Hindi naman talaga pandak si Ali. Siguro ay may taas siyang 5 talampakan. Average height ng mga Pinay teens kumbaga. Ang ikinagulat ko talaga ay ang pag-iiba ng hubog ng katawan ng aking pamangkin. Simula pagkabata kasi
ay medyo chubby na si Ali. Pilugan ang mukha na may katabaan ng katawan. Dala na rin sa pagkahilig nito sa chichirya at tsokolate. Kaya ganun na lang ang aking pagkagulat nang makita ko ulit siya kanina. Kasi ang laki ng ipinayat niya. Naging sexy ang pangangatawan, lumiit ang bewang, mukhang naging mahaba ang legs kahit hindi naman talaga nadagdagan ang height nito. Bagamat pumayat ay hindi naman nabawasan ang kanyang maumbok na hinaharap. Gifted kumbaga. Siguro ay namanan niya sa kanyang mami na kagaya niya ay nabiyayaan din ng malaking joga. Hindi ko mapigilang maalala ang pagkakadikit ng dibdib ni Ali sa akin kanina habang yakap-yakap niya ako. Nag-init ulit ang aking pakiramdam. Noon ko lang naisip na matagal na pala akong tigang. At habang nasa shower, kinuha ko ang sabon at pinabula iyon. Tapos ay nagsimulang magsarili. Nangya ka Edward. Sobrang tigang ka na ba at pati pamangkin mo ay minamanyak mo na? Sabi ko sa aking sarili. Pagkatapos maligo at magbihis ang pambahay, ay bumaba na ako sa may dining area upang maghapunan. Naabutan ko si Ali na naglalagay ng plato sa lamesa, habang ang mga ulam at kanin naman ay nakahain na. "Oh, Ali, asan si Andeng?" ang tanong ko. "Ay tito, hindi mo ba alam? May asawa ni si Andeng, si Mang Roger na driver ng kapitbahay namin na si Mrs. Santos." Tuwing alas 6 pagkaluto ng hapunan ay umuwi na si Andeng sa bahay nila, dyan lang sa kabila, sa likod ng bahay nila Mrs. Santos. Talaga? Si Mang Roger? Diba medyo matanda na yun? Ang nagtataka kong sambit dahil sa taya ko ay nasa early 40s na si Mang Roger, samantalang si Andeng naman, tansya ko ay nasa 22 pa lang. Huwag kang judgmental dito. All is fair in love and war, diba? Mahinang natatawa si Ali. Tsaka, sabi ni Andeng, maalaga daw si Mang Roger at masarap magmahal. Dagdag niya. Sa bagay, tama ka nga naman. All is fair in love. Pagsang-ayon ko. Habang kumakain ng hapunan, ay masaya kaming nagkwentuhan ng mga nangyari sa buhay namin. Mula nang kami huling magkita. Aliw na aliw ako habang pinapakinggan si Ali sa pagkukwento niya tungkol sa mga kabulustugan at kalokohang ginawa nila ng kabarkada niya sa school. Inabot kami ng alas 8 ng gabi bago natapos ang hapunan. Iniligpit namin ang aming pinagkainan at bago iniyaya ako ni Ali na manood ng series sa HBO Go. Gusto niya raw ituloy ang panonood ng Euphoria na pinagbibidahan ni Zendaya. Pumayag naman ako at nagkasundo kaming magkita sa TV room pagkatapos namin mag-ayos ng sarili, magsipilyo at magpalit na rin ng damit pantulog. Ito kasi ang nakaugalian naming gawin. Noon pa mang bata siya at madalas na dumadalaw ako dito. Nauna akong dumating sa TV room at agad na pumesto sa pantatluhang sofa na nasa harapan ng 75 inches nilang TV. Binuksan ko ang TV at nag-browse ng palabas sa HBO. Makalipas ng ilang sandali ay pumasok na sa room si Ali. Abala ako sa pagtingin sa iba't ibang selection ng palabas sa TV nang mapalingon ako sa pamangkin ko. Namilog ang aking mga mata at napahigpit ang hawak ko sa remote nang makita ko ang suot ni Ali. Nakamaikling baby doll dress ito na may maikli at maluwag na shorts. Mukhang may kanipisan dahil naninag ko ang kanyang pinkish na nips. Tangina, wala siyang suot na bra. Hindi naman napansin ni Ali ang pagkamangha ko sa kanyang itsura dahil nakatingin siya sa TV. Habang kinukuha sa akin ng remote, inilipat niya ang palabas sa episode na gusto niyang panoorin sa series na Euphoria. Hindi ko pa yan napapanood pero medyo nakikita ko na sa social media ang iba't ibang excerpts at spoilers nito. Ang talagang gusto ko lang naman ay samahan ng aking pamangkin sa panonood at bumawi sa pagkukulang ko sa kanya. Mula pa pagkabata ay close na close sa akin si Ali.
at palagay ang loob niya sa akin. Alam kong sabik siya sa atensyon at pagmamahal ng magulang, kaya sinubukan kong punan ito. Ngunit dahil naging abala din ako sa trabaho, hindi ko na siya gaanong naalalayan paglaki. Bago simulan ng palabas, ipinatay muna ni Ali ang overhead light, kaya tanging liwanag lang galing sa TV ang nagsisilbing ilaw sa kwarto. Lumapit sa kinaupuan ko si Ali at dahil nakatalikod siya sa TV ay naaninag ko ang korte ng kanyang katawan sa suot niyang pantulog. Umiwas ako ng tingin at kunwari ay tinitingnan ko ang palabas. Nagulat pa ako nang kumandong sa akin ng patagilid na paupo ang aking pamangking at iniakbay ang kanyang kanang braso sa aking leeg. Ali, yun lang ang nasabi ko. Dati man itong ginagawa ang pagkandong sa akin, simula bata pa lang siya. Pero ngayon, nagdadalaga na siya at medyo naasiwa na ako, lalo pat di ko mapigilang ma-attract sa kakaiba niyang ganda. Alam kong mali ito kaya pilit kong nilalabanan ng tukso. Baby, malaki ka na. Baka pwedeng huwag ka nang kumandong kay tito. Tsaka ang bigat mo na kawawa naman si tito. Hinaluan ko na lang ng biro para naman hindi niya mahalata na iba na ang pakiramdam ko. Dito naman anong mabigat? Hindi mo ba nakita na nag-slim down na ako? Ilang months na ako nagda-diet at exercise tapos sasabihan mo lang akong mabigat? May pagtatampong sabi nito. Pagkarinig nito ay masuyo ko siyang niyakap sandali at sinabing, "Hindi baby, nagbibiro lang si tito. Siyempre naman napansin ko kanina pa na ang laki na ipinayat mo. Hindi mo na yata naikwento sa akin na sa pag-chat mo sa akin na nagda-diet at exercise ka. Baka naman masobrahan ka baby. Masama ang sobrang pagda-diet. Baka magka-eating disorder ka ha?" Ang malambing ko pa ang turing. Si tito naman ang OA. Siyempre po hindi ko naman sinasobrahan ng pagda-diet. Pero nagsawa na rin ako sa mga panunukso sa akin sa school. Dati lagi nila akong tinatawag na Chabs, Taba o Miss Piggy. Kaya nag-decide talaga ako na ilimit ang kinakain kong sweets at junk food at mag-umpisang mag-workout. Pagkarinig nito ay hindi ko napigilang makaramdam ng galit sa mga nambuli sa prinsesa kong si Ali. Sino-sino ang mga nambuli sa'yo baby? Sabihin mo sa akin ang mga pangalan ng mga hinayupak na yun at pagbubugbugin ko sila. Mahinang humawa si Ali sabay harap sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Okay na yun tito, wake up call na rin siguro sa akin para alagaan ko ang aking sarili. Inalayo ko ng bahagya si Ali at tinignan ang kanyang kabuuan. Tingnan mo naman, materyales puwertes ang baby ko ngayon. Siguradong marami nang humahanga sa slim at fit mong katawan. Maglaway sila. Umayos ang pagkakaupo sa kandungan ko si Ali. Nakasandal siya sa akin at humarap sa telebisyon. Kinuha niya ang kaliwa kong braso at iniyakap ito sa kanyang bewang. Sa ganitong posisyon, hapit na hapit ang mga katawan namin. Ikaw kasi Tito Edward, ang tagal mo nang hindi pumapasyal dito. Tuloy, ang daming ko ng kwentong naipon. Iba pa rin yung face-to-face kwentuhan kaysa chat lang. Mahimig na naman ang pagtatampo na sabi ni Ali. Hayaan mo baby, mas dadalasan ko na ang pagdalaw ko dito. Sabi ko naman. Tito, paano yung tawag mo sa akin ng baby? Pero hindi na ako baby no? Dalaga na po ako, sabi ni Ali. Ganon. Dalaga ka na ba talaga? Siguro may boyfriend ka na, no? Di mo lang kinukwento sa tito. Biro ko sa kanya, sa bayang mababaw na pagkurot sa gilid ng kanyang bewang. Ay naku tito, hindi ko type yung mga nanliligaw sa akin sa school. Puro mga totoy at F-boy. Walang alam kundi mag-Valorant o ML, sabi niya. Ano naman yung mga type mo sa lalaki? Tanong ko naman. Siguro yung katulad ng asawa ni Andeng, sagot naman niya. Ano? Gusto mo yung gaya ni Mang Roger? Naibulalas ko.
Hindi, tito. Ang ibig kong sabihin, gusto ko yung isang lalaki na maasikaso, mapagmahal, mabait, at aalagaan ako, sagot ni Ali. Ah, sa loob-loob ko. That makes sense. Dahil malayo ang daddy niya at nagtatrabaho sa Saudi, marahil ay isang father figure ang hinahanap-hanap ni Ali. Siguro ay hindi bilang boyfriend kundi isang lalaking maggagabay at mag-aalaga sa kanya. Inumpisahan na ni Ali ang palabas na Euphoria. Habang nagpe-play ang intro music, bumulong siya sa akin ng at gusto ko rin yung kinukwento sa akin ni Andeng na masarap daw rumomansa ang mga Ultraman. Nagulat ako sa sinabi niya ni Ali. Gusto ko pa sana siyang tanungin kung anong ibig niyang sabihin. Pero nagsimula na ang palabas at seryoso na si Ali sa panonood. Nasa kalagitnaan na ang storya ng palabas at hindi ko ganong nasusundan ang kwento. Pero maraming mainit na tagpo sa series na ito, lalo na yung scene ni Cassie at yung bidang lalaki. Grabe, ang ganda at sexy nung Cassie. Ang laki ng joga, kaya naman lalo akong nael sa pinapanood namin. Ramdam na ramdam ko ang lambot ng puwita ng aking pamangkin, habang kampante itong nakakandong sa akin. Paminsan-minsan, ay marahan pa niyang inuuga ang kanyang puwitan. Alam kong tigas na ako ng mga sandaling yon, at malamang ay nadarama na iyon ni Ali, dahil manipis lamang ang suot kong shorts. Para mabawasan ang awkwardness, nagpaalam ako kay Ali ng water break. Pinos muna niya ang palabas, sabay tumayo ng marahan at humarap sa akin. Hindi ko sigurado pero parang sinisilip niya yung aking shorts at ang nangangalit kong alaga. Dali-dali akong lumabas ng TV room. Pumunta muna ako ng banyo para umihi at maghilamos ng muka. Baka sakaling mahimasmasan ako. Pagkatapos kong ayusin ang aking sarili, ay pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Nakakita ako ng wine na pinapachill sa ref at kumuha ako ng isang baso at tinungga ito. Baka sakaling makatulong upang kumalma ang init na katawan ko. Pinalikan ko si Ali sa madilim pa ring TV room. Nakapos pa rin ang palabas, doon pa naman sa scene na kitang-kita ang malaking joga ni Cassie habang nagsasex sila ni Nate. Nalintikan na, tumigas na naman yung alaga ko. Dali na tito, upo ka na dito. Tuloy na natin ang panonood, aya sa akin ni Ali. At tubili akong umupo sa tabi ni Ali. Pagkaupo ay muling kumandong sa akin ang aking pamangkin. Dahil nakakabyo na paitaas ang aking alaga, medyo natusok ng bahagya ang puwita ni Ali. Ay, ano yun? Ang painesenteng tanong niya sa akin habang inaayos ang pagkakaupo sa akin. Ewan ko kung talagang hindi niya alam o sadyang tinutukso niya na ako. Nagpatuloy sa panonood si Ali, pero napansin ko ang bahagyang pagkalaw ng kanyang pitan. Patikit sa aking galit na alaga. Ang kaliwang braso ko ay hawak-hawak ulit ni Ali payakap sa kanyang bewang. Di ko na mapigilan na unti-unting humigpit ang pagkakahapit ko sa bewang niya. Lalo na at ramdam na ramdam ko ang mahinang dampi ng kanyang pitan sa akin. Tito, bulong niya. Ano yung tumutusok sa akin? Sabay dikit pa diin sa aking manoy. Talagang sinusubok ako ng pamangkin ko sa loob-loob ko. Dala na rin ng matinding tama ng L na lalo lamang paniinit ng wine at ng sexing palabas, hindi ko na pinigilan pa ang aking sarili. Bahala na si Batman. Ali, alam kong alam mo kung ano yan. Tinuro na yan sa school, di ba? At gaya dyan sa pinapanood mo sa Euphoria, yan din yung pinapasok ni Nick kay Cassie kanina. Ang mahina kong bulong sa kanyang kanang tenga. Bahagya ko pang dinilaan ng dulo ng kanyang ilog habang nakasandal siya sa akin. Tapos ay bahagyang kumadyot. Sa aking isip ay binibigyan ko ng pagkakataon si Ali na umayaw
at itigil ang ginagawa namin. Ano man ang desisyon niya ay igagalang ko. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang bahagyang pagbuka ng kanyang hita at muli niyang ginalaw ang kanyang pitan padiin sa aking alaga. Yun na ang sagot niya. Itutuloy na namin ito. Gumalaw ang aking kanang kamay papunta sa kanyang legs at dinama ang malambot niyang balat. Ang aking namang kaliwang kamay ay gumapang papunta sa kanyang mayamang dibdib at dinama ang kanina ko pa pinagnanasaang pigain. Grabe, na ako. Pero hindi ko pinabayaang daanin sa bilis ang aking magandang pamangkin. Sinigurado kong masasarapan siya sa unang niyang karanasan sa akin. Hindi ako sigurado ng mga panahon na yon kung may nakauna na sa kanya. Pero gusto kong masigurado na una naming pagniniig ay magiging isang eksperyensya na hindi niya agad-agad makakalimutan sa sarap. Pinuhat ko si Ali palabas sa TV room at iniakyat sa kwartong ginagamit ko. I love you, Tito Edward. I want my first time to be with you. Ang sabi ni Ali sa akin habang nakatitig sa mga mata ko. Mahal din kita, Ali. Don't worry. I will take care of you. Matapos kong hubarin ang lahat ng saplot sa katawan ni Ali, ay inihiga ko na ito sa kama. Dahan-dahan kong hinalikan at sinimsim ang bawat sulok ng kanyang katawan. Talagang napakakinis niya. Pinaliguan ko siya ng mga halik hanggang sa marating niya ang rurok ng kaligayahan. Kinuha ko ang kondom sa aking wallet. Buti na lang at lagi akong may dala nito kahit wala naman talaga akong pinaglalaanan. Tito, pwede bang ako na magsuot niyan sa'yo? Ang inosenteng tanong pa ni Ali. Pumayag naman ako at iginiya ang aking pamangkin upang lumapit at hawakan ng aking galit na manoy. Pagkasuot ng proteksyon ay dahan-dahan ko nang ipinwesto si Ali. Naglagay ako ng unan sa kanyang pitan na merong sapin na tuwalya. Binuka ko ang kanyang mga hita at dahan-dahan kong inilungso ang kanyang pagkabirhen. Sinigurado ko na mag-enjoy pa rin si Ali kahit na nasaktan siya sa una naming pagningiig. Pagkatapos ay inayos ko ang pagkakahiga ni Ali at nilinisan ng dalaga. Tapos ay tinabihan ko ito sabay mahinang sinabi na, I love you baby. Umiti siya sa akin at sumagot, I'm really glad it's with you, Tito. I love you too. Nakatulog na nakayakap sa akin si Ali. Madaling araw na nang magising ako. Maingat kong binihisan muli si Ali at binuhat pablabas ng aking kwarto. Tulog na tulog pa rin ito hanggang sa maihiga ko na sa kanyang sariling kama. Masuyo ko siyang hinalikan sa labi at bumulong. Sleep tight baby. See you at breakfast. Alas 9 na ng umaga bago ako nakababa para mag-almusal. May halong kaba at excitement ang aking nararamdaman. Hindi ko alam kung talagang okay lang kay Ali ang namagitan sa aming dalawa kagabi. Pero buo na sa aking isipan na igagalang ko kung ano man ang kanyang maging pa siya. Bago pa man ako makarating sa dining room ay nakasalubong ko na si Ali sa may hallway. Good morning, Tito. Akala ko ay tulog ka pa. Susunduin na sana kita sa kwarto mo, anito. Sabay masuyong humalik sa pisngi ko habang dinidikit-dikit ang malusog niyang dibdib sa aking braso. Ali, bulong ko. Ingat, baka makita tayo ni ate. Sikreto natin dapat ang namagitan sa ating dalawa. Don't worry, Tito. Alam ko naman na bawal may makaalam. I'll be super careful. At wala pa si Mami. Nasa ospital pa rin siya. Tayo lang dalawa sa house kasi rest day din ni Anding ngayon. Sabay kindat sa akin habang hila-hila ako patungong kusina para mag-almusal. Doon ay sinabi niya sa akin ng planong mag-college next year sa DLSU. At since malapit lang ang campus sa Makati,
ay baka pwedeng doon na daw siya sa aking kondo tumira. Agad-agad naman akong pumayag sa kanyang hiling at masaya namin pinag-usapan ang mga detalye ng kanyang application sa kolehiyo. Alas 11 na mag-text ang aking ate Pia sa akin. Nanghihingi ng pasensya at hindi niya ako masikaso dahil may binabantayan pa rin siyang pasyente. Nag-reply naman ako agad at sinabing, okay lang ako ate, nandito naman si Ali para aliwin ako. Simula ng araw na yon, lumalim ang pag-iibigan namin ni Ali. Pinanatili muna namin lihim ang aming relasyon sa kanyang mga magulang. Hanggang makatapos siya sa kolehiyo at makapagtrabaho. Nung umpisa ay nagtataka ang aking ate Pia kung bakit ayaw umiwalay ni Ali sa aking tinitirhang kondo sa Makati. Kahit may sarili na siyang trabaho sa BGC. Balak pa nga nilang bilhan ng sariling kondo ang anak bilang graduation gift na rin. Doon na kami nagpasyang ipagtapat sa ate ko at sa aking bayaw ang aming relasyon. Noong una ay nagalit ang daddy ni Ali. Si ate Pia naman ay halatang na-disappoint sa akin dahil inisip niya na nag-take advantage ako sa aking pamangkin. Pero kalaunan ay na-realize nila na tunay ang aming pagmamahalan ni Ali at aalagaan ko ng mabuti ang kanilang anak. At since hindi nila ako tunay na kadugo at hindi opisyal na inampon sa pamilya, iba din ang aking apelyido. Kaya walang hadlang sa aming pag-iisang dibdib. Ikinasal kami sa West ni Ali nung siya ay 24 anyos na. Walang masyadong mga bisita, tanging immediate family and friends lang ang imbitado. Dahil hindi pa rin maiwasan ang chismis ng mga marites tungkol sa amin. Sa ngayon ay mayroon kaming 2 anak at namumuhay ng matiwasay simula nang mag-migrate na kami sa Canada. Thank you for watching mga Kanote Pinoys and Pinays. Please click the subscribe button, pa-like and share na rin. And comment down below if may mga story request kayo. And also, hit the notification bell para updated kayo sa mga new posts namin. Thank you ulit! See you next time!